Sinong nagsabi sa'yo na hayaan mo ang iyong depensa? Hindi tayo close para magkaroon ng malalim na usapan. Sabi ni Greed sa mga hangal. Nagtataka ako kung bakit ka nagsasalita, ito ba ay isang bitag? Ikaw bastardong madulas na ipis. Mamatay ka madaldal na bastardo. Sigaw ng hangal. Ngunit si Greed ay handa naman sa atake na yon kung kaya napasabi na lang na. Tumatakbo ka ng walang depensa. Hindi na ako katulad ng dati. Ako ay level 11 na sa ngayon. Tanggapin mo ito. Sigaw ni Greed habang umatake, ngunit sinadya itong sinangga ng isang hangal na kalbo. Pwede mo pa akong saksakin kung gusto mo. Pero hindi ka namin hahayaang mamatay ng madali. Sabi ng kalbo kay Greed habang naghahanda naman umatake ang mga kasamahan sa likod nito dahilan para matamaan si Greed. At sa atake na yon, napatalsik naman si Greed dahilan para mapasigaw si Mr. Khan sa nakita. Binata, ayos ka lang ba? Boyset, kailangan ko ng oras para uminom ng isa pang life potion. Sabi ni Greed sa sarili habang balak niya munang tumakbo. Ngunit hindi niya namalaya na nasa likod na pala ang kalbo sabay hawak sa kanyang diwang at sinabi sa kanya. Tatakbo ka ulit. Insektong maliit, hindi maaari ito. Patay ako kung maabutan nila ako, dito na matatapos ang lahat. Sabi ni Greed sa sarili habang nakatingin sa taas at mayroon siyang napansin na isang armor. Kaya agad niya namang inatake sa likod ang hangal na kalbo pagkatapos nito binato niya naman ang arrow sa isa pang hangal. Para magulo ito at mabilis makaakyat. Sa hagdanan ulit, hahaha, itinapon mo ang iyong armas. Mukhang nagmamadali ka, nakatawa namang sinabi ng hangal kay Greed. Si Greed na malapit nang makuha ang nais, kung kaya napasabi na lang siya sa sarili na. Magsalita ko lang sa gusto mo hangal. Mr. Khan, gusto mo bang protektahan ang pandayang gusaling ito? Oo naman syempre, kung matutulungan mo ako sa oras na ito, tiyak kong paprotektahan ang lugar na ito. Tugon ni Mr. Khan kay Greed. Kung ganun, hihiramin ko muna ito sayo. At pasigaw naman na sinabi ni Mr. Khan kay Greed. Gamitin mo ang anumang bagay na maaari mong isuot ay nasa sahig na ito. At nang makarating na sa taas ang mga hangal, payabang naman itong nagsalita. Hindi mo na siya kailangang bigyan ng babala. Tapos na siya, at agad namang nagsiatakihan ang mga hangal. Si Greed na nakatalikod lang at walang kibo. Bigla na lang itong nagsabi na, narinig niyo na ba ang salitang overgeared? Sabay harap ni Greed sa mga hangal habang tumitingin ng napakatalim. At sa isang indayog niya lang ng sword, ang tatlong mga hangal ay tinamaan. Dahilan upang mawala na sila sa game world. Notification, pinatay mo ang mga mandarambong na sila Praga, at Vale. Tumaas ng 220 ang reputasyon mo sa Winston, nakakuha ka ng 15,200 experience points. At ang ugnayan mo kay Mr. Khan ay max points. Sa kabila ng lahat, hingal na hingal naman. Si Mr. Khan sa pag-akyat para makita ang nangyayari sa taas at napatanong kay Greed. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ngunit nabigla naman siya nang makita niya si Greed. Ano, ang batang ito? Nagawa niyang isuot ang level 250 na kagamitan. Bagay na bagay sa akin ang item sa gwapo kong mukha. Tugon ni Greed sa sarili. Valhalla. Rating, unique. Mga paghihigpit sa paggamit, antas 250 o mas mataas, lakas ng 800 o mas mataas. Stamina ng 1,000 o mas mataas. Advanced Heavy Armor Mastery. Lumikha, Albatino. Dainsleif Reproduction. Rating, unique. Level 250 o mataas pa. Strength, 1,800 o mataas pa. Advanced Sword Mastery. Lumikha, Albatino. Samantala sa Mero Merchant Company. Ano, nawala yung gangster na pinadala mo sa Smithy. Tumakas ba sila pagkatapos matanggap ang pera? Sigaw ni Valmont na pagalit. Paumanhin sa pagrekomende ng mga gangster na iyon, ngunit, tumigil ka, ikaw ang may responsable sa bagay na iyon. Sabat ni Valmont na hindi man lang pinatapos sa pagsalita. Kasabay nito, mayroon pang dinagdag na parusa. Hindi dapat malugi ang merchant, bayaran ako para sa paunang bayad at kabayaran para sa nabigong komisyon. Wala akong ganoon kalaking pera. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Hoy, Bale, kung wala kang pera, problema mo na yon. Ang mga miyembro ng iyong pamilya ay dapat magbenta ng marami sa palengke at maging alipin. Tama na, kunin mo siya, utos ni Valmont sa mga alagad. Rabbit, sa palagay mo, ano ba talaga ang nangyari? Tanong niya sa nakatayong lalaki. Hindi ko alam, sir, siguradong nakarating sila sa Smithy, ngunit nawala sila pagkatapos. Sagot niya kay Valmont. Siya si Rabbit, ang Valmont strategist. Rabbit, ikaw na ang bahala sa lahat. Harapin mo sila. Utos naman ni Valmont sa kanya.
Yes sir, sagot naman niya. Mabalik kay Greed at Mr. Kan. Nagkaroon ako ng pag-asa, salamat sa iyo. Halos pabayaan ko ang aking mga ninuno sa pamamagitan ng pagtatapos ng negosyong ito ng 7 henerasyon. Sabi ni Mr. Kan kay Greed. Tungkulin ng lahat na tumulong, ngayon, pagod ka na, magpahinga na tayo. Tugon niya kay Mr. Kan habang inaakbayan sa paglalakad nito. Kung hinayaan mo silang kunin ang Smithy, ang iyong kalusugan ay mas lumala pa sa pag-inom ng alkohol. Napaiyak naman si Mr. Kan sa sinabi ni Greed. Talaga naman, sana may magawa ako para sa iyo bata. At napatingin naman si Mr. Kan sa items. Kung kaya't napasabi na lang si Greed na tulo laway pa na. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin yan? Sagot naman ni Mr. Kan habang hinahawakan ang ulo nito at kinukulit. Tika lang. Makinig ka muna Greed. Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo yan. Hindi ba ako ang iyong benefactor? I'm your benefactor, ako ang benefactor mo tanda. Pangungulit ni Greed sa matanda. Ito ay mga pamana ng pamilya na protektado ng aming buhay. Maintindihan mo sana. Ang Dainsleif at Valhalla ay mga malas na bagay, dahil walang sino man ang humawak ng kanilang hindi kapani-pani walang kapangyarihan, sila ay inabandona dito sa loob ng daan-daang taon. Ngunit 130 taon na ang nakalilipas, nakilala ng isang tao ang kahalagahan ng items na ito. At ang tao na yon ay si Pagma. At ikweninto ni Mr. Kan ang nangyari. Isinuot ni Pagma ang mga bagay na ito at ipinakita ang kanyang kahangahangang swordsmanship, naging isa ito sa mga ginamit niya sa labanan, sa kanyang makapangyarihan at magandang momentum, sinasabi nila na ang kanyang pagiging eskrimador ay tumagos sa kalangitan at nagpatawag ng kidlat. Ang aking ninuno na si Albatino ay lumuhad sa kanya at hiniling na isama ang Dainsleif at Valhalla. Pumayag ba si Pagma? Putol ni Greed sa kwento ng matanda. Hindi, tumanggi siya. Ngunit sinabi niya na balang araw, lalabas ang mga item na ito sa tunay na may-ari. At nagawa mong ihanda ang mga ito. Sabi niya kay Greed habang nakahawak sa item. Paano mo iyon nagawa? Gagawin ko ang aking desisyon pagkatapos marinig ang iyong sagot. Sa sinabi ni Mr. Kan, agad naman napaisip si Greed at sinabi na. Nandito na ba ang link quest? Hindi ko kayang mawala ito at mapunta sa ibang user. Kung ganun, sasabihin ko na sayo, katulad ako ni Pagma. Nagulat naman si Mr. Kan at napasabi na lang. Pagma, hindi maaari. Ibig mong sabihin ikaw ay ang Pagma descendant. Napangiti naman si Greed at sinabi na. Oo, tama ka. Ako nga. Hahaha, kung tunay kang inapo ng Pagma, mapapatunayan mo yan balang araw, mag-toast tayo sa ating pagkikita, tugon ni Mr. Kan habang kumuha ng alak. Hoy, hindi pwede yan. Ang mga ito ay ipinagbabawal hanggang hindi ko na i-clear ang quest, sigaw ni Greed sa matanda habang kinukuha ang inumin. At bigla naman silang napalingon sa pintuan ng may nagsalita. May tao ba sa loob? Andito ba si Mr. Kan? Ako nga pala si Rabbit. Napapunta ako rito dahil sa Mero Company. Mero Company, pumunta ka ba dito para palitan ng gangster? Tugon ni Greed habang nagtataka. Bumaba tayo at kausapin natin siya. Ito ay ang katotohanan, gayunpaman, hindi ko maibibigay sa iyo ang Smithy, umuwi ka na. Actually, nandito ako ngayon para bigyan ka ng chance. Kung ibibigay mo ang Smithy, ginagarantiya namin sa iyo ang mataas na sweldo at ang mga karapatan sa pagpapatakbo dito. Sinasabi mo bang maging aso ako ng Mero Company nyo? Ang mga terminong ito ay hindi maihahambing sa dati, tatanggihan mo pa ba? Ang kapakanan na ito ay hindi tungkol sa trabaho ko, ito ay tungkol sa pagprotekta sa aking mga ninuno. Ang yabang mo ay tulad ng sinasabi ng mga sabi-sabi, well, kung basagin namin ang pagmamataas mo, makukumbanse ka ba? Sa pagmamatigas ni Mr. Kan, hinamon na lang siya ni Rabbit ng kompetisyon. Hayaan mo kaming magkaroon ng kompetisyon, ilagay ang utang at mga karapatan sa pusta ng aming panday laban sa iyo, kung mananalo ang panday mo kaysa sa amin, ibibigay namin ang karapatan mo at iyon na ito, ano sa tingin mo? Hamon ni Rabbit sa matanda. Kung ganun ang mangyayari, payag ako. Sagot naman ni Mr. Kan. Nagtaka naman si Greed sa sinabi ng matanda. Gayunpaman, dahil ako ay kinakalawang na, at sa sobrang tagal ng pahinga, ipapadala ko ang aking kahalili, payag ka ba? Tanong niya naman kay Rabbit. Balita ko wala kang successor. Eto siya, ang aking successor. Si Greed na napatingin na lang at biglang napasigaw habang sinabi na. Anong pinagsasabi mo tanda? Sino ka para magdesisyon? Si Rabbit na sinagot naman si Mr. Kan. Nakikita ko na napadaan lang siya. Ayos ka lang ba niyan? At agad naman lumabas ang notification quest kay Greed. Quest, Grade A. Nalikha na ang kompetisyon sa produksyon ng item sa kumpanyang Mero. Would you like to accept quest?
Oy! Tika lang. Tika. At nakita naman ni Greed ang premyo ng quest na halagang 600 golds. Binata, kung hindi ka kamag-anak, lumayo ka dito, huwag ka nang mag-abala pa. Si Greed na nagmalaki na sinabi kay Rabbit na, tapos ka na ba? Di mo alam lahat, tatapakan ko. Samantala sa Steam Earldom, Akiro Dungeon, nahihirapan kaming manghunting. Mangyaring sumali sa aming partido. No, sumama ka sa amin. Magbabahagi kami ng maraming item sa iyo. Oo tama, ibibigay namin sa iyo ang lahat na makukuha natin, kaya dito ka na sa amin. Sigaw ng mga honghang na hugis puso pa ang mga mata nito. Kaya kung umabot ka na dito sa dulo, mag-subscribe ka na at bagsakan mo na lang ng isang makapangyarihang like at comment na rin. Kayong lahat makinig. Sasali ako sa party ng pinakamalakas na user, kaya mangyaring ipakita muna ang inyong kapangyarihan sa akin. Wow! Kailangan mong tuparin ang pangakong iyon. Sigaw naman ng mga hangal habang hugis puso pa rin ang mga mata nito. Nandito na ang mga halimaw. Tayo na ang kukuha kay Lady Euphemina. At agad naman nagpakitang gilas ang lahat. Siya si Euphemina, level 190. Ability, Duplicator. Scorching Heat Wave. Sigaw ng isang user habang nag-aapoy ang isang kamay. 1 Point Break. Thunderbolt. Ang lahat ay medyo sakto lang ang average. Sino kaya ang mas malakas pa sa kanila? Ngunit naputol ang pag-iisip niya nang napansin niya ang isang user na ginamit ang skill. Swirling Frenzy. Ano, paano? Kanino yon? Okay siya pala. Ako ay medyo nahihirapan mag-level up hanggang ngayon, ito ay perpekto laban sa Piaro. Hayaan mong gamitin ko rin yan. Skill Duplication. Agad naman itong nagaya ni Euphemina ang skill.